Shalom everyone! Kumusta na po ang bawat isa at kumusta po ang ating pagbabasa sa salita ng Panginoon? So I hope na tayo po ay lumalago at tayo po ay mas lumalapit sa Panginoon kada basa po natin ng salita ng Panginoon at mas nai-inlove po tayo sa salita ng Panginoon kada pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon at kada pakikinig natin sa salita ng Panginoon at naluluwalhati ang salita ng Panginoon. So ngayon, tayo po ay mag-i-start na po sa ating devotion at ang first na devotion po natin ngayon is makikita po natin ito sa John 3:6 na sabi niya dito is ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. So ito po yung pag-uusapan po natin ngayong oras na ito at unawaan po natin. So lahat po tayo ay ipinanganak physical at ito po yung unang kapanganakan po natin dito sa mundong ito. So hindi pa po tayo anak ng Panginoon. So kailangan po natin na maipanganak muli at nangyayari lamang ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo para tayo po ay maipanganak sa Espiritu. So ito na po yung pangalawang kapanganakan po natin. Dahil nung una po nating kapanganakan na which is physical, tayo po ay hindi connected sa salita ng Panginoon or hindi tayo anak ng Panginoon dahil sa kasalanan ni Adam and Eve. Pero dahil kay Panginoong Hesukristo, kung tayo po ay naniniwala sa Kanya at magtiwala, manampalataya po sa Kanya, ay magkakaroon po tayo ng pangalawang kapanganakan dahil sa banal na espiritu na mananahan sa ating buhay. So ang matututunan po natin dito is yung pagiging born again po natin. So nakita naman po natin dito na religion cannot save us at ang relihiyon ay kailanman hindi tayo kayang iligtas kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. And by sharing the truth, marami po talagang magsasabi diyan na yung religion nyo, kulto, yung simbahan nyo hindi tinayo ng Panginoong Hesus. Yung mga ganon. So, hanapin nyo yung totoong simbahan na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Yung mga ganon. So, kung umaanib kayo sa itinayo ng Panginoong Hesukristo, kayo po ay maliligtas. Pero, kung hindi po tayo aware sa salita ng Panginoon at hindi po tayo nagbulay-bulay sa salita ng Panginoon, is maliligaw po tayo at marami po talagang naniniwala sa ganitong paraan na akala po nila hindi po sila maliligtas kung hindi po sila kaanib doon sa sinasabi po nila na simbahan na itinayo ng Panginoong Hesukristo. But sa salita ng Panginoon, wala pong na-mention na religion na makakaligtas ng ating buhay, kundi pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo ay tayo ay maliligtas by believing Him as our Lord and Savior. So yun lamang po ang way para tayo po ay maligtas by believing Jesus Christ as our Lord and Savior. So magiging aware po tayo sa mga pinapakinggan po natin, sa mga binabasa po natin na ang religion ay na pag umanib po tayo sa religion na itinayo ng Panginoong Hesukristo ay maliligtas po tayo. Ay magiging aware, mag-ingat po tayo doon kasi never na sinabi sa salita ng Panginoon na may religion na makakaligtas po sa atin, kundi by believing Jesus Christ as our Lord and Savior, dyan po tayo maliligtas. Kaya patuloy po tayo makinig sa salita ng Panginoon and magsaliksik po tayo sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon. So which is matatagpuan po ito sa Bible at napakahalaga ito na tayo po ay makinig sa salita ng Panginoon at tayo din po ay nagbabasa. So we need Jesus Christ to be born again at sa pamamagitan po sa Kanya na by believing Him as our Lord and Savior, tayo po ay na born again and spirit. So, by the way, ang kausap po ng Panginoong Hesukristo ay yung isang leader at napakagaling, may possession po ito. Ito po ay si Nicodemo. So, si Nicodemo ay hindi po basta-bastang tao. Siya po ay isang leader na grupo ng mga Pariseo. Siya po ay may mataas na posisyon at siya din po ay
Hudyo at may mataas po siyang posisyon na hindi po siya basta-bastang tao at napakagaling po talaga siya. So nagtanong po siya kay Jesus. Sabi niya dito sa John 3 verse 2 na isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo ay tagapagturo mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa niyo kung wala sa inyo ang Diyos." At sa ang sagot naman ng Panginoong Hesukristo dito ay pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So ang sagot naman ni Nicodemo, sabi niya sa verse 4, paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang ang tanong ni Nicodemo? Sabi niya dito. Ang sagot naman ni Hesukristo is, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun po yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, at yung pinupoint nga po niya is, ang pagiging born again ay yung pagtanggap po natin sa Kanya. Must be born again in spirit. Hindi po yung babalik po tayo sa sinapupunan ng ating ina at tayo muli ay maipanganak. Hindi po yun yung pinupoint ng Panginoong Hesukristo, kasi kung ganun yung mangyayari sa atin is we are still in flesh. Pero kung sa pamamagitan niya, tayo po ay naniniwala po sa Kanya, we will be born again in spirit. Yun po yung pangalawang kapanganakan po natin. So yun po yung pinupoint niya kay Nicodemo. So we need to be born again, at ang pagiging born again ay isa po yung karanasan na makikita at matatanggap po natin yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito isang religion or hindi po ito isang orasyon na matatagpuan natin kung saan-saan, kundi matatagpuan po natin ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Okay, so kung hindi mo pa naranasan ang pagiging born again, kailangan mo pong tanggapin na si Jesus Christ is your Lord and Savior sa iyong buhay. Dahil sinabi sa John 3:15 na sabi niya doon, so that everyone who believes in Him may have eternal life. So hindi po natin matatagpuan ang kaharian ng Panginoon or buhay na walang hanggan kung hindi po natin paniniwalaan si Jesus Christ sa ating buhay as our Lord and Savior. At yun po yung way para po tayo ay maipanganak muli sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, and we have to receive that Spirit. Yun po yung pagiging born again po natin, hindi po yung religion ang pagiging born again, kundi yung pagtanggap po natin sa Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Okay? Paniwalaan po natin na ang Panginoong Hesukristo ay namatay dahil sa ating kasalanan, and siya po ay nabuhay muli para bigyan po tayo ng pag-asa at buhay na walang hanggan. So paniwalaan po natin yon. Huwag lang po natin paniwalaan, kundi ranasin po natin. Kailangan po natin maranasan sa ating buhay, dahil yun po yung pagiging born again, yung dapat maranasan po natin through experience sa ating buhay. So alam ko naman po na maraming tao na alam na ang Panginoong Diyos ay Diyos, pero hindi pa po nila nararanasan yon. Kaya kailangan paulit-ulit po nating alamin, paulit-ulit po nating pakinggan na ang Panginoong Hesukristo ay namatay po sa ating buhay hanggang na mailid po tayo sa repentance and acceptance na ang Panginoong talaga ay namatay sa ating buhay at tayo po ay naligtas dahil sa Kanyang pagkabuhay muli. So, kailangan po nating maranasan yun, yung totoong pagtanggap po natin na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos sa ating buhay. Hindi lang po natin alam, hindi lang na mayroon po tayong knowledge, kundi kailangan maranasan po natin yon. Yun po yung pinopoint ng Panginoong Hesukristo kay Nicodemo. Kung ang sagot naman sana niya is, Nicodemo, napakagaling mo
mo pa naman, isa ka pa namang leader, napakataas ng pinag-aralan mo, isa kang high ranking dito sa lugar na ito, pero hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Sana ganun po yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, pero hindi po yon yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, dahil alam niya na hindi rin mauunawaan ng Nicodemo na yan, kasi alam niya na pilosopo pilosopo ba, or I don't know, sometimes ganun din po tayo, hindi po natin alam mo yung sinasagot natin. Now we think that we know everything, and we think that marami po tayong pinag-aaralan, but through the humility is matatanggap po talaga po natin ang Panginoong Hesukristo, and marirealize po natin na talagang kailangan po natin ang Panginoong Hesukristo, and we will experience ang pagiging born again po natin sa pamamagitan po sa Kanya. Okay, so mapapansin din po natin yan kung tayo po ay na-born again sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, dahil yung dinidesire po natin ay naiiba na. Ang dinidesire na po natin ay saliksikin siya kung sino siya sa ating buhay. Ganun po yung mararanasan po natin, na dadirect po tayo kung paano po natin makikilala ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, and become a follower to Jesus Christ. So kung ano yung dinidesire po natin sa mundong ito ay unti-unting nakakalimutan po natin dahil sa salita ng Panginoon, kasi nadadirect na po tayo doon, at doon na po tayo nagpo-focus. Hindi na po yung dinidesire po natin dahil ang katawan na po natin ay ang naninirahan ay ang banal na espiritu. Okay? We are now born in spirit. So yun po yung pagiging born again, hindi po iyan religion. Okay? So ang pagiging born again ay hindi po yan religion, kundi ang pagiging born again is yung totoong transformation at totoong pagtanggap na ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon mo sa iyong buhay. Amen? So, siya na yung dinidesire mo, siya na yung fina-follow mo, at namumuhay ka ayon sa Kanyang banal na espiritu. You become more in spirit, and you are less in flesh. So, yun po yung mararanasan po natin as born again. It's not an religion. So si Jesus Christ ay seryoso po siya sa ating buhay. Yung pagkamatay po niya, nialay ang kanyang katawan para siya po ay mamatay at mabuhay muli para sa ating kasalanan. At nawa ay ikaw din at ako ay magiging seryoso po tayo na tanggapin po siya, saliksikin po siya at mamuhay ayon sa kanyang salita. So mahirap man ito, pero ang promise ng Panginoon na kung tayo po ay nasa Kanya ay tutulungan po niya tayo. So pagtotoo yung pag-surrender po natin sa Kanya ay hindi niya tayo pababayaan, kundi pagpapalain po niya tayo. Alright? So magiging seryoso po tayo sa pagtanggap sa Kanya, at kung ikaw ay hindi mo pa naiintindihan, hindi mo pa maarok na tanggapin ang Panginoong Hesukristo, ay never give up. Patuloy ka pong manalangin, magsisi sa iyong kasalanan, at manalangin, paulit-ulit mong ipanalangin yung acceptance and repentance na ikaw po ay makasalanan at kailangan mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, at sabihin mo sa Panginoong Hesukristo na isulat niya ang pangalan mo sa Book of Life na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So keep on praying, keep on repenting, and asking na ang Panginoong Hesukristo ay maghari siya sa iyong buhay. Okay? So, yun yung pagiging born again po natin. Hindi po yung religion, kundi yung pagtanggap po natin na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos sa ating buhay. So, I hope na we as a born again, let's continue to desire the desire of Spirit, kasi we are now living in Spirit, not in this world, but we are now in Christ. Anak na po tayo ng Panginoon, at may connection na po tayo sa Abba Father. Nakakatawag po tayo sa Abba Father because of Jesus Christ. Inilapit po tayo sa totoong Abba, totoong Ama.
po natin na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. We are now connected to Abba Father. We have already the relationship to Abba Father through Jesus Christ. Okay? Hindi na po tayo malayo sa ating Abba Father. Yun po yung pagiging born again po natin. So I hope na marami po tayong natutunan and marami po tayong naunawaan dito sa salita ng Panginoon sa pagiging born again. And I pray na each of one who listen and each of one who is reading the Word of God, I pray na the Lord will give you knowledge and wisdom to understand the Word of God. Malawak pa yung pangunawa po natin at mas lalawak pa yung pag-a-apply po natin. Amen. We become living more in spirit and less in flesh. We pray and always to desire to follow Jesus, to glory Him as our Lord and Savior. So maraming salamat po hanggang dito muli at shalom shalom. Bye. God bless.